ibinida kahapon ni Robin Padilla ang pagka-pro-China. O sige, garapalan. Siyempre talaga naman, di ba? Narinig ko din yan, sinabi niya. Batikos kayo ng batikos sa China, pero ngayon humihingi kayo ng tulong sa China. Tragis ako yun. Lack of power. Sige, pasok. Attorney Enzo. Maiyakin natin si Robin Hood. Maraming kuro-kuro. May Garapalan duwali, na talaga. may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Ang West Philippine Sea ay atin yan. Atin ang Pinas-China layas. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano tayo? Nag-aano tayo dito para malabanan yan. Kasi may mga nag-iisip sa DFA ng ganyan. Ang isa pa, may mga senador din tayo. May mga senador din na nag-iisip na maganda daw na makipag-joint exploration sa China. Kahapon nga, sa speech ni Robin Hood Padilla, kanina, di ba, ay kahapon, di ba, nagtipon-tipon yung mga pro-Duterte? Ngayon, sa pagtipon-tipon ng mga pro-Duterte doon sa sa Club Filipino, nagbuo sila ng koalisyon, yung Rage daw yon, ang leader nila si Baste. Sabi ni Padilla, ang bagong bayani natin, si Rodrigo Roa Duterte. O tingnan nyo, sabi niya. Sabi ni Robin Padilla, tingnan nyo, tama si Tatay Digong. Ay di ba dati niya nang sinabi na posibleng magkagera sa Middle East? O, tingnan nyo ngayon, nangyayari na. Bilib na bilib si Robin Padilla kay Tatay Digong niya. No? Parang ginawa ng Nostradamus. Di ba? Sabi ni Robin Padilla, tama si Tatay Digong, ang galing niya talaga. Napursi niya na to eh. Nakita niya na ito na posibleng magkagera sa Middle East. Unang-una, posible ba talagang magkagera sa Middle East? Natural. Akala mo naman napakahirap i-predict na posibleng magkagera sa Middle East. Mga kabunyog, posible daw magkagera sa Middle East. Na-predict na daw yan ni Digong. Sabi ni Robin Padilla. Kaya bilib na bilib si Robin Padilla. Parang Diyos na yata ang tingin ni Robin Padilla kay Digong. Sabi niya, di ba? Ang galing ni Tatay Digong. Nakita niya na ito eh. Matagal niya na itong nakita noon pa na posibleng magkagera sa Middle East. Ngayon, nagtama daw si Tatay Digong kasi nagkagera nga. Mahirap bang i-predict yun? Mahirap bang sabihin na posibleng magkagera sa Middle East? Ang tindi naman ng hula ni Duterte. Lahat ng sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na yung gera sa Middle East, nangyayari na ngayon. Nasa mga mukha natin. Nadadating ang panahon, magkakaproblema tayo sa langis. Eto na. Nasa mga mukha na natin. 4 years ago, sinabi na niya. Ngayon, paano nila sasabihin na hindi tama si Digong? Paano nila sasabihin na yung isang taong nagsasalita kanina dyan ay isang, anong sabi nila daw? Kami daw ay mga Chinador. Kami daw ay mga tao ng China. Pero saan tayo lumalapit ngayon? Yan Saan tayo tumatakbo ngayon? Sa China. Ano ang ibig sabihin, no? Ang ibig sabihin nun, alam, batid ni Tatay Digong na isang araw ang tutulong sa atin ang kapitbahay natin. Kapitbahay. Tanga. Napakaganda po nung kanta kanina. Bayan ko. Eksakto. Alam naman natin na hindi madadala si Digong doon sa dahig kung hindi tumulong ang sino. Alam nyo kung Pilipino lang, hindi natin kaya yun. Hindi natin magagawa yun. Tandaan nyo to, hanggat nandito ang uko ng agila. Sino bang agila? Talagang masyadong maraming nainom na kape to. Mas maraming nainom sa akin to. Ang ibig ko pong sabihin, mga mahal kong kababayan, kung sino po yung tunay na Pilipino talaga dito, si Digong. Tandaan po natin yun. Kung sino yung parang si Lapu-Lapu na tumindig, kalaban ang mga dayuhan, si Digong yun. Huwag nating kalimutan yun. Kaya sa nadala sa dahig. Dahil siya, sa panahon ngayon, ang bayani. Tandaan ninyo. Bayani yan. Dahil maikukumpara nyo yan sa mga una nating bayani. Sila Sakay, sa lola ko, kay Gabriela Silang, kila Jose Rizal, ang nakalaban, dayuhan. Matindi talaga itong senador ng Pilipinas. Number 1 senator yan, mga kabunyo, noong 2022. Ang number 1 senator, Robin Padilla, ganun yun. Tapos sabi ni Robin Padilla,
tingnan nyo, ano ang napatunayan ngayon? Sa China pa rin lalapit ang Pilipinas. Di ba? O sabi ni Robin Padilla, away-away kayo sa China. Inaaway nyo ang China, sa bandang huli, sa China rin naman kayo lalapit. Ha? Kayo lang yata, Robin, ang lalapit sa China. Kaya nga kinakalampag natin ngayon ang Department of Foreign Affairs. Kasi ito na yung issue ni Robin eh. Yan yung issue ni Robin na ang administrasyong Marcos daw, kukontra-kontra sa China, tapos ngayon daw, makikipag-joint venture sa China. Kaya ang binibira ngayon ni Robin, kukontra-kontra kayo sa China, tapos ngayon sa China rin kayo lalapit. Di ba tama kami? Na dapat ang China, wag nating awayin, gawin nating kaibigan. Ay mga kabunyog, mga kababayan. Matindi talaga ito. Senador yan ng Pilipinas, number 1 senator noong 2022 elections, nag-number 1, si Robin Hood Padilla. At ang gusto ni Robin ngayon, dahil sa krisis daw natin na nararanasan ngayon, magpailalim na tayo sa China, parang ganyan ang gusto niyang mangyari. Sumurinder na tayo sa China, kung ano man ang gusto ng China, ibigay na natin para hindi tayo masyadong dumanas ng krisis. Kilalanin na natin na talagang hindi tayo pwede kung wala ang China. Ganun yata ang gusto ni Robin. Sumamba na tayo sa China, magpailalim na tayo sa China, kasi hindi nga daw natin kaya. Nice one you make it. Make it sweet with San Miguel. Yan yung inaano ni Robin. Kaya yung dapat, yung administrasyong Marcos, huwag ituloy yung iniisip na yan na makipag-joint exploration, joint development ng West Philippine Sea, kasusyo ang China. Kasi ito na nga, ginagamit na ng mga DDS na propaganda. Pero sa totoo lang, ang kailangan ng bansa natin, marami naman tayong kayamanan dyan sa West Philippine Sea. Mayaman yan sa natural gas, mayaman yan sa oil. I-develop na natin. Hindi natin kailangan ng China dyan. Kapital? Yes, may kapital tayo, basta't alisin ang korupsyon. Ang dami nating pera na pupunta lang sa korupsyon. Pero kung walang korupsyon, ang pera na yan magagamit natin sa pag-develop ng West Philippine Sea. Yan yun. Hindi natin kailangan yung China na yan. Kaya yung sinasabi ni Robin na dahil daw sa problema natin ngayon, parang sumurinder na tayo sa China. Wag. Hindi yan. Ang kailangan natin gawin, i-assert ang ating sovereignty, sovereign rights, ang ating territorial integrity, i-develop natin yung West Philippine Sea, mayaman yan sa oil, gamitin natin ang ating mayaman naman tayo sa pera eh. Sugpuin lang ang korupsyon, yun ang kailangan. Pag walang korupsyon, magagamit natin ang pondo natin para sa development ng ating industriya, lalo na ang langis. Yan ang kailangan. Hindi yung kaisipan ni Robin na sumuko na tayo sa China, kilalanin na daw natin ang katotohanan na dependent tayo dapat sa China. Sa China lang daw tayo makakaasa. Yun ang gusto ni Robin. Sabi ni Robin kahapon, tama daw si Tatay Digong. Bakit daw natin aawayin ang China? Yan daw ang makakatulong sa atin para sa ganitong mga sitwasyon na may problema tayo sa langis. Hindi yan. Ang kailangan natin ay magkaroon ng makabayang gobyerno. Yung ang mga nakaupo sa gobyerno ay magtatayo ng sarili nating industriya ng langis. Yan, hindi tulad mo, Robin, na nakaasa sa China. Ang tinuturo mo, maging umasa pa rin tayo sa China. Mga kabunyog, mga kababayan, hindi yun. Ang kailangan natin, iluklok natin ang mga makabayan sa gobyerno. Ilagay natin yung mga may makabayang kaisipan sa gobyerno. Ang problema kasi natin, ang mga naluluklok sa gobyerno, hindi naman makabayan. Mga Bongo, mga Bato, Marcoleta, Robin Padilla, ay sus, mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang ating mga Tapos kung maging presidente pa si Sara Duterte, lalo na. Imagine niyo pag naging presidente si Sara Duterte, sino ang mga miyembro ng gabinete? Topacio. Pag naging presidente si Sara Duterte, baka mag-Secretary of Justice si Atty. Topacio. Sino pa? Baka ang mag-Solicitor General si Torion. Yan. Di ba? Tapos ang DENR Secretary uli si Mike Defensor. Di ang kanyang mga mining companies. Yan ang mangyayari sa Pilipinas. Mga kabunyog, sa totoo lang. Mga tulad ni Lambino. Tingnan niyo si Lambino, umiiyak pa doon sa China. Tapos nai-involve itong si Atty. Lambino doon sa Chino na diniport, si Steven Herrera. Di ba? Magkakasama itong si Lambino. Yan ang mga officials ng Duterte pag nanalo si Sara. Yan ang pinagmamalaki ni Robin Padilla. Ibalik daw ang Duterte. Yan yung kanilang tema kahapon sa pagtitipon nila doon sa sa Club Filipino. Prinoclaim nila na ang leader nila si Baste. At ang kailangan daw, sabi ni Baste, kailangang ma-recover uli ng mga Duterte ang pwesto sa gobyerno. Pag ang Duterte ang nasa pwesto sa gobyerno, ano nang mangyari? Dependent na tayo sa China. Balik na naman tayo sa pagiging tuta ng China. Mga kabunyog, mga kababayan. Lalo na tayong hindi makakapagpatupad yung sinasabi ko kanina na makabayang programa na ang industriya ng langis, i-develop na natin.
gamitin natin ang pondo ng bayan para sa pag-develop ng oil industry. I-develop na natin ang West Philippine Sea. Hindi yan mangyayari kung ang mananalong presidente ay si Sara Duterte kasi gagawin tayong tuta ng China. O, ang China na ang manginginabang dyan sa West Philippine Sea na yan. Diba? Gusto ba natin ng ganyan? O, yan yung ano, yan yung katotohanan itong sinasabi ko. Okay, mga kapunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat po. Bunyog, bunyog, halikan Robin na Hood, kasama ka Mike sa Gaines. bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Ano ulit tayo, Pilipinas ang bunyog, isisigaw.